Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Department of Energy hinimok ang mahihirap na mga consumers na magrehistro sa Lifeline Subsidy Program ng kanilang mga ginagamit na kuryente. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Kakaunti pa ang nakapagparehistro sa bagong Lifeline Subsidy Program para sa mahihirap na consumers. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Director Luningning Baltazar ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy na nasa halos 200,000 pa lamang ang nakapagparehistrong mga miyembro ng 4Ps. Ayon kay Baltazar, nasa 4.2 million ang inaasahan nilang magre-register. Sabi ng opisyal, walang deadline ang registration at kailangan lamang pumunta sa Distribution Utility Office. Sa ilalim ng programa, kwalipikadong mabigyan ng diskwento sa kanilang bill sa kuryente ang 4Ps at non-4Ps na consumers na hindi hihigit sa 100 kilowatts per hour ang konsumo kada buwan. Tuloy na ang full implementation ng programa simula ngayong Enero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, kinobra na ng maswerteng mananaya ng Ultra Lotto 658 ang kanyang jackpot prize na kakahalaga ng 571.5 million pesos. Yan ay makarang madali niya ang 6 na winning combination na 19, 35, 25, 42, 58 at 05. Ayon kay Attorney Lauro Patiag, Assistant General Manager ng PCSO, ang bagong milyonaryo ng loto ay mula sa Ligaw, Albay. Nagtatrabaho siya bilang isang government employee at may 4 na anak. Kasama ang kanyang kapatid, kinobra na ang kanilang premyo sa tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City. Kwento nito, 2 lucky pick lamang ang kanyang binili sa isang lotto branch sa Rizal Street noong matamaan niya ang pinakamalaking lotto jackpot noong 2023. Plano ng bagong miyembro ng Millionaires Club na itabi sa bangko ang kanyang napanalunan habang ang bahagi naman ninyo nito ay idodonate niya sa charitable institution. Ay di mabuti naman. At pamimigay niya rin ho ito sa charity. Pagpapalakas ng healthcare system sa bansa dapat na prioridad ngayong taon. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Riconan na Ritual Manang Milky. Mahalaga na palakasin ang health system ng bansa para mabilis na matugunan ang anumang pandemya na posibleng tumama muli sa bansa sa hinaharap. Ayon kay Congresswoman Stella Kimbo, bukod sa pagtatayo ng health infrastructure, kailangan matiyak na may sapat na human resources ang ating health sector. Sabi ni Kimbo, malaking bagay na itinaas sa 6.2% ang pondo ng Health Facilities Enhancement Program na nakapaloob sa 2024 national budget. Kailangan din anyang maresolba ang problema sa healthcare finance para hindi na mapilitan ng mga pasyenteng balikate ng mga gastusin. Una rito, inihain ni Kimbo ang House Resolution 1436 para bumuo ang Kamara at Senado ng Joint Oversight Committee para hanapan ng solusyon ng problema sa healthcare system ng bansa. Magiging papel ng komite na magsagawa ng pagrepaso at pagsusuri sa mga tanggapan na merong kinalaman sa pagbibigay ng akses at pagpopondo sa healthcare system para masimulan ang mga reforma. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riconan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, alamin natin ang magiging lagyan ng panahon mula kay Kaobat Madrina ng Pag-asa. Kaobat, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito ng lagay ng ating panahon kung saan wala pa rin tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility na maaaring maging bagyo at least for this week. So malit pa yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo para sa unang linggo ng taong 2024. Pero inaasahan natin ang malaking chance ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Samantala naman, may mahihinang pag-ulan na maaaring maranasan sa Cagayan Valley Region kasama yung Aurora, Quezon at Apayao. Dulot ho yan naman ng Northeast Monsoon o Amihan. At sa iba pang bahagi ng ating bansa, kasama na yung Kamaynilaan, generally fair weather pa rin ang mararanasan, pero posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan sa Luzon, habang mga pagkulog o thunderstorms ang maring maranasan sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao.
may nakataas pa rin tayong gale warning pero sa bahagi na lamang ho ng Batanes. No? Inaasahan pa rin kasi natin na maalon yung karagatan, kaya delikadong maglayag yung mga maliliit na sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa bahaging yun ng ating bansa. At Sir Angel, yan ang magiging lagay ng panahon para sa araw na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po. Obet, ano daw po magiging agwat ng temperatura sa Cebu? Para po sa Cebu, agwat ng temperatura mararanasan sa araw na ito ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Ba, hindi pa rin kainitan, ano? At least 25 to 31. Davao? Sa Davao naman po ay nasa 25 to 30 degrees Celsius. Medyo maulap kasi yung inasa nating panahon doon. Pero ano din, may mga pagulan din bandang hapon? May posibilidad po, no? Although kasi dumadaan na po yung kaulapan. So kumpara kahapon, mas malit na yung chance ng mga pagulan ngayon. Thank you, Kaobet. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Kaobet Badrina mula po sa Pag-asa. Patayan dalawang magsasaka habang sugatan ng isa pa matapos barilin dahil sa away sa lupa sa lalawigan ng Quezon. Dead on the spot ang biktimang si Angelito Ormasido at ang kanyang anak na si Rico dahil sa tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa report ng Quezon Police, bigla na lamang sumulpot ang suspect na si alias Christian at pinagbantaan ang mga biktimang nasa loob ng kanilang bahay sa Tayaba City. Lingid sa kaalaman ng mga biktima, nasa labas pa na ng bahay ang 5 iba pa na naghihintay din sa kanila. Paulit-ulit na pinagbabaril ang isa sa mga armadong suspect ang mga biktima. Nasa kote sa follow-up operation ang 3 suspect na kinilala lamang sa mga pangalang Elmer, Vincent at Benson. Sumuko naman ang 2 suspect na sinasabing miyembro ng Philippine Army at Armendo. Ano yung Armendo? Nagsasagawa na ng manhunt operation ng mga otoridad laban kay Christian. Ayon kay Lieutenant Colonel Bona Omerga, Hepe ng Tayabas Police, away sa lupa at matagal nang hindi pagkakaunawaan ang naging motibo ng krimen. Susme. Bagong taon, hindi man lang pinahaba yung kanilang pasensya para hindi humantong sa ganyang klase ng patayan. Ano? PNP wala pang pinal na desisyon kung magpapatupad ng no-fly zone at signal jamming sa Translasyon 2024. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal. Good morning, Kuya Angel. Nakadepende sa magiging security threat assessment on the ground kung magpapatupad ng no-fly zone at signal jamming sa panahon ng pista ng Quiapo. Ito ang inihayag ni Philippine National Police Chief o Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo kasabay ng puspusang paghahanda sa seguridad ng mga debotong dadalo sa Translasyon 2024. Sabi ni Fajardo, napag-usapan na ito sa isinagawang Final Coordinating Conference noong nakarang linggo. Isa niya ito sa ikinukonsidera ng PNP pero ilalabas lamang ang pinal na desisyon ilang araw bago mismong pista ng Itim na Nazareno. Pati ang paggamit aniya ng drones ay maaari namang payagan gaya nung nakalipas na mga taon basta't ito'y ipaparehistro bago ang nabanggit na religious event. Ayon kay Colonel Fajardo, handa ang PNP na mag-deploy ng 15,000 bilang ng pwersa para tiyaking ligtas sa mga dadalo sa pista ng Itim na Nazareno sa darating na araw ng Martes, January 9. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Bal Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, nabiyayaan ang karagdagang pasilidad ang mga mag-aaral sa bayan ng Pura dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Matapos pasinayaan ang 2 palapag na classroom building na pinondohan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso. Formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paralan sa bayan ng Pura na napinsala ng isang malakas na lindol mahigit 3 dekada na nakalilipas. Labis ang pasasalamat na ipinapaabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa Philippine Amusement and Paving Corporation sa pinagkaloob na tulong, lalo-lalo na sa pagpapatayo ng naturang building para sa pagsusulong ng magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. Thank you! Magandang umaga, Pilipinas! Teka, merong bagong variant of concern. Kasama na natin si Dr. Nina Gloriani ng University of the Philippines. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Congressman Angelo, at sa inyong lahat. Opo, kumusta naman ang bagong taon? Ay, mabuti. Tahimik. Tahimik, walang nagpapatok, definitely. Safe.
Opo. Yes. May tinutukoy silang bagong variant of concern. Sabi ng WHO, yung JN.1. Stand-alone variant daw yun. Kaya tsaka rapid ang pagdami. Okay. Hindi siya variant of concern sa ngayon, pero variant of interest pa lang. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi pag sinabing variant of concern, ito yung talagang may sarili siyang pangalan. Yung, di ba, meron silang Greek letters. Tapos usually mas talagang clear na mayroong added severity, mas severe siya or mas malakas siyang mag-evade ng immunity, no? Yung variant of interest, tinatrack pa lang nila, minomonitor dahil mabilis nga ang pag-transmit sa iba. So variant of interest pa lang siya, pero stand-alone ang ibig sabihin kasi Omicron sa ngayon, lahat halos ng mga variants natin na simula ng kailan ba to? Siguro late 2021. Tapos nag-iba-iba na yung sub-variant ng Omicron. Ngayon, si JN.1 ay galing doon sa 2.86 na nung kinumpara nila ay mas mabilis itong si JN kesa doon sa yung pinanggalingan niya. Kumbaga, lolo o lola. Yung kanyang mga ninuno. Pero bukod doon sa mabilis na kumalat, anong characteristics pa ho nito? Actually sa ngayon na nakikita, hindi naman siya nakakakos ng severe form, no? Ay, salamat. Tapos halos pareho pa rin yung nararamdaman, mga signs and symptoms ng sakit ng COVID. Alam, ninenervyos tayo pag kami nanggagaling ng mga impormasyon sa WHO, eh. Di ba? Pero available pa bang mga bakuna? Sa atin, sa ngayon, ang alam ko ay wala na kasi nag-expire na yung mga dati at yung updated version ay wala pa tayo. So, ala tayong available na bakuna sa Pilipinas? Kahit na for sale? Lalo na yung for sale kasi sa pagkakaalam ko, no, wala pang CPR, yung tinatawag na Certificate of Product Registration, kaya hindi siya magiging commercial. Although may narinig ako na posibleng may mag-donate yung sa Pilipinas nitong XBB 1.5. Hindi pa natin naririnig ng clearly kung kailan or tuloy na meron. Bakit ho ang tagal yata na makapagparehistro para makakuha ng CPR? Hindi sa matagal. I don't think nag-file sila. Ay, ganun? Alam nyo kasi, nagbago-bago, no? Yung dati bivalent na 4.5 and 0.4.5, saka yung original na wala na yon. Trinay nilang iyan yon. Hindi naman nakarating yung supply. So ngayon, may updated version. So kailangan i-file ulit yun. Ay, sus, may Ginoo. Pareho ba tayo ng sitwasyon sa ibang bansa? Of course, sa mga malalaking countries, mayroon sila eh. For sale na? Available na? Available, yes. Kaya sila hindi masyado kinakabahan, lalong-lalo na yung kanilang mga immunocompromised. Dito sa atin, yung mga immunocompromised, magtago-tago na muna, manatili na lang muna sa loob ng bahay. Pa rin, yun ang sinasabi natin. Balik tayo doon sa ating minimum public health precautions, no? Masking, distancing, washing ng hands, lahat naman yan. Kaya may COVID o wala, dapat ginagawa natin, no? Naku. So, mas lalo ngayon. Ito magtatranslation. Yun, isa pa yun. Kailangan yung mga medyo may edad, vulnerable at higher risk for severe COVID ay kailangan talagang mag-ingat. Baka hindi na lang dapat, pwede na naman po sa bahay na lang tayo dasal o opo, madaming tao yan. Ang sabi ko sa iba, hindi, COVID lang yan, kaya na nagamot yan. Problema nga ho natin, yung mga vulnerable, walang ho tayong available ng vaccine pala dito sa Pilipinas, kahit walang vaccine at kahit sabihin po niya rin magkasakit, yung gamot, di ba, may mga gamot naman, yung
hindi naman ho sila mura at hindi sila ganun kabilis na available. So, importante na mag-ingat tayo. Huwag tayong pumunta sa sitwasyon na tayo ay mahahawa or makakahawa. Yung JN.1 ba, meron na sa Pilipinas, Doc? Yes. Meron na? Actually, yung huling na i-report ay 18. Cases. Hindi ko alam kung nadagdagan pa yon. Siguro about a week ago, na-report na yon. Okay. Yung unang pumasok ay parang November, middle of November pa. So medyo late kasi syempre yung reporting Yung problema nga dito sa atin, wala din checking, kaya nga hindi din natin alam kung ano talaga antas ng kaso ngayon ng COVID Yes, nabawasan kasi yung testing. Marami nagte-test ng antigen test, pero hindi naman yung na-report sa statistics. Ano yun, pagka nag-test sila at nag-positive, tago na muna dahil baka ma-isolate ka. Kailangan mag-isolate. Actually, importante na may tayong ganong responsibility. Na kung may symptoms tayo, tapos nag-test, positive, mag-isolate na lang po tayo. Kasi may kaibigan ho ako, talagang nadali ho. Ilang linggo talaga siyang nag-isolate Yes, kailangan natin yun na mayroon tayong ganung responsibility. Ang sabi niya nga sa akin, hanggang nung siya may mag-positive, sabi niya, ay may COVID pa pala. Sabi ko, meron pa. Mayroon pa. Tuloy-tuloy kasi yung pag-circulate ng virus, pag-mutate ng virus, pag may transmission. Tsaka ang pinaka-problema nga natin yung alangang vaccine, alangang bagong bakuna, kahit na gusto mo pang tawag dito, booster, alana. Walang available. Updated. Yung updated version ang kailangan na natin sa ngayon. Sino dapat kumilos para doon? DOH? Actually, ginagawa naman ng DOH. Kaya lang, yun nga, kung donation yan, medyo minsan matagal o may mga kailangan requirements. So, ginagawa naman po ng DOH natin yan. Paano ho yung halimbawa yung commercial nga, para mapabilis yung CPR, kailangan mag-apply yung mga kumpanya? Kailangan mag-apply yun. Nasa sa kanila yun. Sila mag-apply nun. So, ala pang nag-a-apply? Sa pagkakaalam ko, baka naman may nag-apply na, pero sa alam ko wala pa. Ay, sus, may Ginoo. Baka iniintay nila kasi na baka may mga bago pa ulit na updated versions. Pero sa ngayon, yung XBB 1.5 ang pinaka-updated na version. Opo. Na maganda rin naman din ang cross-reactivity dito sa mga variants na ito. Although, nabawasan ng konti. Ayun. Sige. Doc, thank you. Kaya lang tayo nagpapaalala ho sa ating mga kababayan, naging kapabayaan ho ang naging dahilan kaya't kumalat din ho ito sa maraming panig ho ng mundo. Nag-relax tayo nung una, di ba? Alang available na bakuna. Kaya dumami ho ang nadisgrasya, maraming namatay. Ito ho naman, baka nag-relax na naman ho tayo. Ala nga pong available na bakuna sa Pilipinas. Kaya ang paalala ho natin, precaution. Precaution talaga. Ingat tayo lahat. Ayun. Hindi naman kamahalan ng face mask ngayon Di ba? Ay, hindi na. Laki ng ibinaba, pati yung mga alcohol, lahat ng mga Opo. At mas makakamura ka nga sa lipstick pagka naka-face mask ka Tama. Basta magsisipilyo pa rin Baka mamaya sabihin ay may face mask na ulit, pwede na hindi magsipilyo. Pambira kayo. Ingat din po tayo. Doc Nina, thank you Maraming salamat. Thank you rin po. Morning. Si Dr. Nina Gloriani ng University of the Philippines Department of Health. Health Department ho pala. Galing ho sila doon sa sila ho yung nasa grupo ho ng ahensya ng gobyerno dati na nakatutok ho dito sa COVID. Ayun. Buti na lang ho may mga available statistics pa rin ho silang pinag-aaralan. Kaya lang sa konti na lamang ho ng mga nagpapatest at nagre-report hindi na rin ho ganun ka-significant yung nakikita nilang mga numero. Inaalala ko lang, baka mamaya bigla tayong mabulaga na dumami na naman yung kaso at marami na naman hong mga immunocompromised ang madisgrasya. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya huwag hong magsasama loob nyo pagka binabalita ho natin ang tungkol ho sa COVID. Ito ho'y para sa kapakanan ng lahat, lalong-lalo na nga po yung mga immunocompromised. Ay, teka nga pala,
nakikiramay ho tayo kay General James Brillantes. Ang kanyang nanay si Ma'am Antonia San Agustin Brillantes na nakabase po dyan sa Michigan, USA ay pumanaw na. Papaalam lamang ho sa atin ni General James Brillantes kung kailan po ang magiging wake. Pero ito po ay may nakatakda ng saan ba yun? Ayun. January 6 sa St. Vincent Ferrer Church, dyan po sa Madison Heights, Michigan, ang funeral services. Pagkatapos po ay magkakaroon ng cremation January 8 at ang mga labiho naman ay lilipad sa Gimbal, Iloilo. Inaayos lamang daw po ang mga dokumento. Muli nakikiramay ho tayo sa mga naulila ni Mrs. Antonia San Agustin Brillantes, ang nanay po ni General James Brillantes. Diyan po pumanaw po siya diyan sa Michigan, USA. Ayan. Alam ba ninyo na yung pakikipag-usap pala sa nanay, under stress ka, yung pakikipag-usap mo sa nanay, yan pala ay katumbas din po ng pagyakap. Nare-reduce daw po ang stress level. Kasi daw yung boses ng nanay ay nagre-release din ng oxytocin na nagsisilbing great stress relief sa isang taong under depression. Ayan, Kaya kausapin po ninyo yung mga nanay pagka kayo po ay under stress. Kaya lang, katulad ni na General James Brillantes, pumanaw na ang kanilang nanay. Maganda umaga, Pilipinas! Condolence po At sa lahat ng mga may lakad, katulad na binabanggit ni Dr. Nina Gloriani, proteksyonan ng pamilya laban po sa mga mikrobyo, magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po ito sa inyong emergency kit sa mga households at sa iba pa hong mga pangangailangan natin para sa disinfection at sterilization. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komandrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH ubok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:25 Champion. Alas 5:30 para magkaroon ng magandang gising. Kailangan magkaroon tayo ng magandang tulog. Labanan po natin ang stress. Labanan natin ang depression. Dami nagkakaroon ng depression ngayon. Kasi nga kulang ho sila sa pahinga. Para malabanan po ang depression, ang sleep deficiency, na nagiging dahilan ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression, mag-ultabayo. Yan, para pagkagising mo ninyo, di ba? Kondisyon na kondisyon. Kahit pa sabihin mong kulot boses mo, di ba? Masigla ka pa rin. Kahit naman may mga karamdaman, basta kompleto tulog, masigla ka pa rin. Yan po ang biyaya ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration ng Pilipinas. Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon. Tinuklaso nila at inaral ito na madalubhasa para yung pong commander ng ating immune system ina-activate habang tayo ho ay natutulog. Nakakatulong ho ito para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Kaya nga po, rekomendado ho ng mga doktor. Available po ito sa Lazada, Shopee at TikTok. Pero kung kayo may mga katanungan, po pwede pa rin mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Available po sa Mercury Drug Stores dito po sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Kapuluan. Pero dyan po sa Zamboanga City, available sa John's Pharmacy, sa San Pedro Laguna, sa Pasmed Pharmacy, sa Davao at Cotabato naman, available po sa Amesco Drug. Ayan, baka may mga concern pa ho kayo I-text po ninyo sa 0917-110-6580 at meron pong mga expert na nag-iintay sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas!
Sabi ng iba, bakit daw yung iba kumakain ng rose? Yung bulaklak na rosas. Aba, hindi kayo dapat magtaka dahil alam ba ninyo na ang rosas pala, kamag-anak din po ng apple, pears, peaches, plums, strawberries, cherries at mga almond. Yan pala kamag-anak po, galing ho sila sa rose family. Ayan. Kaya pag nakakakita ho kayo ng taong kumakain ho ng rose, wag ho kayong magtaka. Edible din ho pala talaga yan. Arestado ang isang Vietnamese dahil sa illegal na droga sa Pasay City. Ayon kay Colonel Mario Mayames, ang hepe ng Pasay City Police, ang suspect ay nakilala lamang sa pangalang Kunguyen na sakote sa Seaside Boulevard. Sinabi ng pulisya na ispitan ng Station Intelligence Section ng Pasay Police. Pinupunit ng suspect ang isang plastic bag na may lamang coffee packs. Pero aksidente itong nahulog sa semento. Nilapitan ito ng isa sa mga pulis at para tulungan sanang pulutin yung coffee pack na kumalat sa sahig. Pero napansin ng pulis na nagre-repack pala ng shabu ang suspect gamit ang pakete ng kape. Aba, malasing ka talaga. No? Buti na lang na jempuhan ho ito. No, ha? Dahil dito kaagad na dinakip ang suspect, nakumpiska sa kanya ang 1.5 grams na shabu, nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Bukod sa shabu, nasamsam din mula sa drug suspect ang isang plastic sachet na may lamang pulang tableta, glass tube pipe, dalawang medium-sized plastic sachet, naglalaman naman ng dalawang disposable lighter. Kanina nakausap natin si Dr. Toto Bacolcol at bigay ho siya ng update sa Bulkang Bulusan. Naobserbahan nga ng PBOX ang increased seismic activity sa Bulkang Bulusan. Ito pinandyan sa Sorsogon. Batay sa report ng PBOX, nakapagtala sila ng 116 na volcanic earthquake mula alas 9 ng gabi noong December 29 ng nakalipas na taon. Napansin din ang pamamaga ng southwestern at southeastern slopes ng bulkan noong Pebrero. Gayunman, sinabi ng PBOX na mahina ang naitala nilang degassing activity mula sa crater ng bulkan. Ayon sa PBOX, posibleng senyales ito na magkakaroon ng tinatawag na hydrothermal process sa loob ng bulkan na maaaring mauwi sa isang pagsabog anumang oras o araw. Nananatili naman nakataas ang alert level 1 sa paligid ng bulkang Bulusan. Maganda umaga, Pilipinas! Masigagan po ang serbisyo medikal para sa mga Pilipino ngayon 2024. Buti naman. Ayon po kay Health Secretary Ted Herbosa, bumubuo na ng plano ang Department of Health para matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay sa mga pasyente. Sinabi ni Herbosa, magtatayo ang ahensya ng Ambulatory Primary Care Centers kung saan may mga laboratorio, kumpletong gamot at iba pang tulong para mabawasan ang siksikan sa mga malalaking ospital. O kasi kadalasan doon nagiging problema eh. Diba? Pagpasok ba doon, upot-sipon lang. Aba, paglabas mo, pneumonia na. Bakit? Nagkaroon po ng hawahan sa loob ng ospital eh. Lain din umano ng National Ambulatory and Urgent Care Center na mabigyan ng parehong atensyon ang mga mahihirap. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 5. Champion, gawang Ang bilis ng oras, 38 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magbabalik klase ngayon ang maraming mga estudyante. Naku, tindi na naman ang problema sa traffic nito. Ano ha? Gising, bangon ho ng maaga. Nang sa gayon, hindi ho tayo malate sa atin pong mga pasok, ha? Sa mga magulang, baka akala nyo extended ang bakasyon. Hindi po. Atres na ho tayo ngayon ng Enero. Balik na ang klase. Agaan ho natin dahil malamang magsisiksikan na naman sa mga lansangan. Wala silang baon. Pagbaunin ho sila ng tsokolate. Food, pagkain pa rin yan. No, diba? Oh, food po ang tsokolate. No?
Halimbawa, tangerine chocolate. Ayan, pagbaunin ho sila ng tangerine chocolate. Para ho sa mga naghahanap pa rin ho ng pangregalo sa Valentine's Day. Valentine's Day, tapos ang Pasko eh. Ayan, available po rin po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935 sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Ito pong magdiniyog na nating umaasa ho sa Copra. Abang ngayon, mga MSMEs na. Nagpo-produce ho sila ng dekalidad ng mga cacao beans at pinoprocess po bilang tangerine chocolate. Ayan, pero syempre may mahigit 10 variants po ito ng mga raw materials ay galing pa rin ho sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate. Ayan, available po sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino bang magbabalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate.ph po naman ang pwede ho ninyong i-access para check yung mga available na mga variants. Ayan. Tangkilikin ang gawang atin, lalong-lalo na sa mga magre-regalo sa Valentine's Day. Nandyan po ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Nailigtas naman ng isang Chinese fishing boat ang isang mangingisdang Pilipino na 8 araw na nagpapalutang-lutang sa karagatan ng Palawan. Kinilala ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines ang biktima na si Rosalon Cayon, 31 anyos, residente ng Barangay Liberty, Puerto Princesa City. Batay sa report, pumalaot si Cayon noong pang December 20 kasama isa pang mangingisda sakay ng hiwalay na bangka. Pero nagkahiwalay sila nang magkaroon ng butas ang kanyang bangka at lumubog 40 nautical miles sa baybay ng Buliluyan. 8 araw na nagpalutang-lutang sa gitna ng dagat si Cayon. Paano kinakainin ito? Habang yakap ang isang styrofoam hanggang sa ito'y mamataan at mailigtas ng mga mangingisdang Chinese at dinala siya sa Rizal Reef Detachment ng Westcom. 8 days talagang ang Diyos talaga kung talagang hindi mo pa oras hindi ka talaga niya kukunin. Kaya yung sabi, diba, una-una lang yan. Lahat naman tayo pupunta dun di ba? Pero hindi natin alam kung kailan. 8 days na palutang-lutang, styrofoam lang kayang yakap-yakap na hindi na tsempohan ng pating. Ibig sabihin talagang siya nasa palad niyang manatili pang ligtas at makabalik sa kanyang pamilya. Target naman ng Commission on Elections na buksan ang voter registration para sa 2025 midterm elections sa Pebrero. Tatagal yan hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Comelec Chair George Garcia, wala pang pinal na petsa sa pagbabalik ng voter registration pero posibleng sa unang linggo ito ng susunod na buwan o ng Pebrero. Huling sinagawa ang voter registration noong December 12, 2022, tumagal hanggang January 31, 2023. Doon ho sa mga hindi nakaboto ng 2 beses sa nakalipas na mga eleksyon, lalong 2 beses na magkakasunod, kinakailangan magparehistro na ho kayo dahil deactivated na ho ang inyong pagiging botante. Ayan, tsaka naglinis ng listahan ng Comelec para ho doon sa mga hindi nakalahok, kasama yung barangay elections hindi ho kayo nakalahok sa mga nakalipas na eleksyon, 2 magkasunod na eleksyon, kinakailangan kayo po ay magparehistro. Maganda umaga, Pilipinas! Department of Migrant Workers magbibigay ng cash assistance sa mga OFW na apektado ng lindol sa Japan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Good morning, Kuya Angel. Magbibigay ng kaukulang tulong na pamahalaan sa mga overseas Filipino worker na mga apektuhan ng lindol sa Japan. Ayon sa Department of Migrant Workers, kasado ang financial assistance para sa mga OFW na lubhang apektado ng magnitude 7.6. Handa ang kagawaran na maglaan ng financial assistance para sa mga Pinoy na partikular na masususpindi ng walang bayad o di na may matatanggal sa kanilang mga trabaho. Nangyari lamang na kontakin ng mga Pinoy worker ang Migrant Workers Office sa Osaka sa email na MWO_Osaka at dmw.gov.ph o mwo.osaka.welfare@gmail.com. Pwede rin tawagan ng mga OFW o kanilang mga pamilya ang hotlines na una nang ipinalabas ng DMW para sa Japan. Kahapon, ibinalita ni OWA Administrator Arnel Ignacio na may 159 na Pinoy ang nagsilikas sa mga evacuation center dulot ng lindol sa Japan. Pero halos lahat sa mga ito ay nakauwi na matapos ibaba ang tsunami warning sa nasabing bansa.
Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edgel. Alam ho ninyo, marami ho talaga mga Pilipino nagtatrabaho doon. Pero karamihan ho sa kanila, yung mga nagsettle na doon, hindi na rin OFW. Mga ano doon, talagang nag-migrate na ho doon dahil sa maganda naman din talaga ang buhay ho sa Japan. Ano? May mga lugar nga doon yung sa Utaro, yung isa sa mga pinuntahan na namin. Ang ganda. Meron silang ano doon, yung pinaka yung isang area nila parang Europeans ang design ng mga bahay. Maniniwala ba kayo kung konti na lang ang taong nakatira? Wala nang mga kabataan masyado nakatira doon. Kaya ang ginagawa ho nila, ang gobyerno na mismo, gusto mong tumira doon, isa-subsidize ka. Bibigyan ka ng subsidy. Ang bahay doon na binibenta, bahay. Tsaka magandang bahay pa. Magpaparenovate ka lang siguro ng konti. Ang katumbas ay nasa mga 2.5 million pesos. At doon, pwede ka mag-ari ng property kahit anong nationality mo. Hindi mo kinakailangan maging Hapon. Pwede kang bumili. Yung nakausap namin na nag-guide ho sa amin, actually siya, European siya pero lumaki sa Amerika. Nag-migrate siya doon. Hindi ho siya nakapag-asawa ng Hapones, nag-migrate siya doon dahil nabasa niya yung isang article tungkol nga po sa Utaro. Doon na ho siya nakatira ngayon. Sa Utaro. Ganda. Punta ka doon kung gusto mo magkaroon ng winter house. Ganda ng lugar. Tsaka konting tao. Sabi niya nga doon sa kanilang tawag dito subdivision, village, hindi subdivision. Doon sa kanilang village, may 6 ng Pilipino na nakatira. Sabi niya natunugan na ganun kamura yung mga bahay doon. Kasi kung hindi mo naman titirhan, may available din na mag-maintain ng bahay mo. To the tune of mga $2,500 a year kasama ng local taxes. Ganun ho yung para ma-motivate nga yung mga tao na mag-invest at gamitin yung mga bahay nila, mga real estate nila doon ho sa bayan ng Utaro. Kaya lang medyo may kalayuan din kasi from Tokyo papuntang Hokkaido mga 2 oras din by plane Tapos from Sapporo bibiyahe ka rin mga 2 oras papunta doon sa Utaro. Ngayon, kung medyo snow yung daan at madulas yung daan, medyo mas mahaba, mas matagal yung biyahe. Pero meron naman train. May train. Accessible ng train. Kaganda ng kanilang transport system sa Japan. At saka kita ho ninyo, ang lakas ho ng lindol, pero tindi ng damage. Pero kukunti lamang po ang mga casualties. Maganda umaga, Pilipinas! Dito sa Pilipinas, doon sa North Cotabato, sa Kidapawan City, parang yung lokal na pamahalaan, galit yata sa mga magsasakay. Galit yata ho sa mga nagtatanim ng puno. Abay, mantakin nyo, meron ho silang proposed local ordinance. Actually, hindi po naman na proposed local ordinance pa lang. Wala nga gustong manindigan kasi taxation Magpapataw ng buwis meron ho silang tinatalakay sa konseho na ang reklamo ho ng ibang mga oppositor hindi ho sila pinadadalo. Ang balak yata ay magtaas ng amilyar ng hanggang 700%. Congratulations ayos ang ibang mga component cities wag ko kayo magtataka, nagtaas na po ng halos 100%. Hindi halos 100%. Ang Tagaytay City, nagtaas po ng amilyar ng real estate tax na pinapataw nila ng 100%. Kaya yung ibang mga senior citizen talagang nagrereklamo, sabi nila, saan namin nanakawin yung 100% na yan na babayaran namin sa amilyar? Halimbawa, ang binabayaran mo ngayon sa amilyar mo, nasa mga 5,000. 100%, edi magiging 10,000 na yan. Sabi nila, teka muna, kulang nga yung subsidy na binibigay sa aming mga senior citizen, sa aming mga retirees. Pagkatapos, papatawan nyo po kami ng pagkataas-taas. Okay lang sana kung productive ho yung bahay nila o yung tinitirhan nila. Dahil sa ito'y pinarerentahan. Paano kung hindi? Saan nila kukunin yung extra? Yun na naman ang problema dito sa pagdaragdag ho, pagtataas po ng taxation.
Okay ho yung magtaas ka ng amilyar eh. Kasi pagka nagtaas ka ng amilyar, tataas din siyempre yung zonal valuation. Pag tumaas yung zonal valuation, tataas yung halaga ng property mo. Pero, kung hindi naman ito productive, residential lang ho na ginagamit ho ng mga retirees na, saan nga naman lakukunin yung kanila pong ibabayad na dagdag na amilyar? Pero dyan ho sa Kidapawan City, iba. Ang sabi ho nila, alinsunod daw po sa guidelines ng Local Government Code at sabi din daw po ng Department of Finance, i-assess ang property, halimbawa isang agricultural area, base sa numero ng mga puno na nakatanim. Ang tanong ko nga, paano naman i-assess yun? Pangalawa, ang pag-a-assess daw po ay kung ilan yung punong nakatanim, hindi yung productive. Paano kung katatanim mo pa lang ng rubber, papatawan mo ng 500 pesos na tax? Kung hindi ka naman inutil, saan ka naman nakakita ng isang puno na hindi pa namumunga, itatax mo na? Di ba? Sa inyo nga iba eh. Ang ginagawa nga ng PCA pagka magtatanim ka, pagka tumaas na ho ng mga halimbawa 5 feet yung puno, mula sa base hanggang sa dulo ng dahon, yung nakatayong dahon, may subsidy pa nga eh. Bakit? Kasi ina-encourage po ng PCA, ng Philippine Coconut Authority, na magtanim ho ng magtanim ng nyog. Para ma-revitalize ho natin ang coconut industry. Aba, ang balak ho yata ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan City, ewan ko kung sinong ugok ang nakaisip po nito, patawan yung mga puno na hindi pa productive. Saan naman kaya, di ba? Saan kukunin ng isang residente, ng isang magsasaka, yung tax na ipapataw nyo sa puno na hindi pa productive? Di ba? O ngayon, halimbawa, kawayan. Alam nyo kung ilang magiging poles ang ilalabas ng kawayan sa isang taon? Mag-isip nga kayo, di ba? Kaya kayo inihalal dahil naniniwala ho yung mga butante, yung mga residente, na mag-iisip kayo ng kapakanan ng inyong mga kababayan. O naintindihan ho natin kinakailangan kumita ang pamahalaan. Pero, wag ho naman doon sa masyadong unreasonable. Ang sabi ho naman ng mga konsyal na nakausap po natin, huwag kang mag-alala, hindi naman papasayan. Ugok pala kayo eh. Ba't yung pinag-aakasayan ng oras ang isang bagay na hindi papasa? Ano yan? Para lang meron kayong mapag-usapan? Para may maibida ho kayo? Di ba? Ibig sabihin, instead na ibuhos ho ninyo sa isang bagay na palagay ho ninyo hindi naman pakikinabangan ng lahat ang inyong oras, mag-isip na lang kayo na iba pang mga strategy kung paano ho makakakolekta efficiency ng buwis. Ang dami pa hong buwis na hindi nasisingil eh. Di ba? Kaysa naman yung isipin ho natin na patawan ng dagdag na tax ang bawat puno. Di ba? Ang patawan muna ng tax, yung production. Hindi yung puno na mamumunga pa lang. Kasi nagrereklamo yung mga nagra-rubber eh. Kasi ultimo yung mga rubber na hindi pa naman natatap, papatawan nyo ng tax. Alam mo ninyo, ang prinsipyo kasi ng taxation, simple lang eh. Kaya ka nagpapataw ng tax kasi meron ka serbisyo na ibinibigay sa kanila. Tanong, anong serbisyo ang binibigay ng lokal na pamahalaan sa mga magsasaka? Yung inyong municipal agricultural officer, hindi nga mapakinabangan eh. Di ba? Alangang ibinibigay na subsidy doon sa mga nagtatanim ng nyug at iba pang mga prutas eh. Di ba? Hindi nga kayo makapagbigay ng processing plant. Instead na bigyan ho ninyo ng subsidy, kamukha na ginagawa ng PCA sa mga nagtatanim ng nyug, papatawan nyo ng mas mataas ng pagkataas-taas na tax para nandaw maging basis ng assessment. Ngayon, kung talagang yan ho naman ay hindi ho ninyo balak na ipasa, wag na ho ninyong pag-usapan pa dahil nabubwisit lamang ho sa pamahalaan ang mga kababayan ho natin. Di ba? Tutukan ho ninyo yung pangungulekta ng iba pang mga existing na mga buwisalip na mag-isip ho kayo na magiging perwisyo sa taong bayan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus may Ginoo. New Year na New Year, third day pa lamang binibwisito yung ating mga kababayan eh. Ulan ng bulalakaw. Ayan, buti na lang dito, no ha? Pwede kang mag-wish a shooting star. Habang may dumadaang bulalakaw, sabihin mo, ayan, sana tamaan ho yung mga konsehal na nag-iisip ng walang kapararakang mga panukala. Uulan ng bulalakaw sa Kalawakan ngayong unang linggo ng 2024 dahil sa strongest quadrantid meteor shower na masasaksihan ngayong Enero. Ayon sa Pag-asa, noong pang December 12,
nagsimulang maobserbahan muli ang meteor shower at tatagal ito ng hanggang January 12. Aba! Pero pinakamalakas ang meteor shower kung saan 120 na mga bulalakaw kada oras ang maaaring masilayan. Mangyayari ito bukas January 4. Ayon pa sa pag-asa, ang peak ng quadrantid meteor shower ay magaganap ng alas 6 ng gabi bukas, pero mas maganda itong mapapanood sa mga lugar na wala masyadong ilaw o mga city lights. Ayun. Kaya tumingala kayo. Tanong natin mamaya sa pag-asa, anong oras kaya ito mangyayari? Bukas mamaya, pag nakausap, GB, Jerry, tanongin mo naman mamaya, makakausap ninyo ang pag-asa. Anong oras mangyayari bukas itong inaasahan nating pag-ulan ng mga bulalakaw. Ayan. O shooting star. Yung shooting star daw po ay mga tain ng bituin. Hindi. Sabi lang yun. Hinihintay na ng mga public utility vehicle drivers at mga operators ang mga rutang ibibigay ng gobyerno kung saan sila maaaring makapag-operate kahit wala o hindi sila nakatalima sa deadline ng consolidation noong December 31. Ayon kay Modi Floranda, presidente ng Piston at Manibela, magpapatuloy sila ng pagpapasada sa kanilang mga ruta dahil binigyan sila ng LTFRB ng 1-month extension. Nakasaad sa memorandum circular ng LTFRB ng mga non-consolidated individual operators ay papayagang pumasada sa mga ruta kung saan wala pang 60% ng jeepney ang consolidated. Kasi naman, kasi ayaw natin pang mag-comply. Ay paano po? Di mapapaalam na muna ako pansamantala at susunod na po ang 2x2. Muli ang ating paalala sa tuwi-tuwi na magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Pero kung bibilangin po ng lokal na pamahalaan ng bawat puno at bubuhisan, malamang wala nang magtanim. Baka hindi lang kawayan, Susunod ng 2x2. Wala yung, yun. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Niccolo Machiavelli, isa pong Italian diplomat at philosopher. Sa kanya hunang galing yung sinasabing the end justifies the means. The end justifies the means. Machiavellian principle. Ang sabi niya, a sign of intelligence is an awareness of one's own ignorance. Pagka daw kinilala mo na ikaw ay isang ignorante sa isang bagay, ibig sabihin, ikaw ay matalino. May mga benepisyo mula sa PCA para sa magniniyog pero napakahirap naman makuha. Tanungin natin. Di wag ka mag-alala ha. Tawagan natin bukas ang Philippine Coconut Authority dahil may mga kukumustahin din natin tayo sa kanila. 2x2 in just a while. -2 bago po mag-ACS ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Atras tayo ngayon ng Enero 2024. Miyerkules na pala, kabilis ng panahon. Sa ulo ng ating mga balita, 5 patay, halos 400 ang nakaligtas sa bangga ng eroplano sa Japan. Mga Pinoy sa Japan ligtas naman sa magnitude 7.6 na lindol, pero nag-iwan po ito ng mahigit 48 na patay. Bilang ng mga naputukan, umakyat na sa 443, isa naman ang patay ayon sa record ng Department of Health. Nakagisnang prosesyon ng itim na Nazareno muling ibinalik. Senado itinakda na ang pagdinig sa mga alegasyon laban kay Pastor Apollo Quiboloy, face off sa mga nag-aakusa inaasahan. Vietnamese national arestado sa illegal drugs sa Pasay City. Security guard na nagpaputok ng baril noong bagong taon sa Quezon City,
arestado. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, sumabog ang isang aeroplano ng Japan Airlines. Pagkalapag pa lamang ng Haneda Airport sa Tokyo, Japan, ikinasawi ito ng 5 katao. Nagmula sa Sapporo ang Japan Airline Airbus A350-900 Flight 516, may sakay na 367 ang mga pasahero at 12 crew. Patay sa report ng NHK Japan News. Agad namang nailikas lahat ng mga pasahero at crew ng eroplano bago ito tuluyang lamunin ng apoy. Bago nasunog ang Japan Airline plane, nakabanggaan ito ang isang Japan Coast Guard aircraft. Pag-touchdown pa lamang ng paliparan, sinundan ang pagsabog. 5 patay habang isa naman ang sakay ng Japan Coast Guard plane ang nasugatan sa naturang trahedya. Pansamantalang kinansilang operasyon ng Haneda Airport dahil sa naturang malagim na aksidente. Nakakadalawa ng Japan sa pagpasok ho ng bagong taon ha. Walang Pinoy na nasawi o kaya nasaktan sa magnitude 7.6 na lindol na tumama naman sa Japan itong bagong taon. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano, ligtas ang lahat ng ating mga kababayan batay na rin sa report ng Filipino community leaders doon. Sinabi ni Albano, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga community leaders at tanging mga lumikas lamang na Pinoy ang napaulat sa kanila. Alas 4:10 ng hapon noong January 1 ang yanigi ng malakas na paglindol ang Noto Region sa Ishikawa Prefecture. Ito ay nasa Central Japan. Ano ho ito? Medyo hindi naman ho gaanong matao itong lugar na ito eh. Isa ito sa mga prefecture na hindi masyado matao tsaka hindi masyado dinadalaw. Oo. Maganda ha? Maganda ho. Hindi naman bababa sa 48 ang nasawi sa magnitude 7.6 na lindol na yumanig sa Central Japan yung unang araw pa lamang ng 2024. Ayon kay Prime Minister Fumio Kishida, posible pang matagdagan ang bilang ng mga patay habang sinusuyod pa ng mga rescuer ang mga lugar na matinding naapektuhan ng pagyanig. Matapos ang disaster response meeting, sinabi ng opisyal na isa sa matinding naapektuhan ng Noto Peninsula kung saan napinsala ang mga gusali kabahayan at lumubog din ang ilang bangka. Umabot din ng 33,000 households ang nawala ng kuryente sa rehiyon dahilan upang magtiis sila ng matinding lamig. Nag-i-snow ho doon ngayon habang wala ring supply ng tubig ang ilang syudad sa bansa. Ohayo gozaimasu sa ating pong mga kababayan dyan po sa Japan. Ingat po kayo. Pero yung pinuntahan namin, doon yun sa may Utaro. Sapporo pa rin, bahagi pa rin ng Hokkaido. Umabot naman sa kabuang 443 na kaso ng fireworks-related injuries ang naitala sa bansa sa pagsalubong ng bagong taon. Ito'y matapos na kumpirmahin ng Department of Health ang 212 na bagong kaso ng fireworks-related injuries. Mula December 21 hanggang January 2, iniulat ng DOH ang unang kumpirmadong kaso ng tama ng ligaw na bala at unang kaso ng pagkamatay na may kinalaman sa fireworks. Ang biktima ng stray bullet ay isang 23 anyos na mula sa Davao Region. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kaliwang bahagi ng likod. Ang namatay sa paputok ay isang 38 anyos na lalaki sa Ilocos Region. Nagsindi ito ng sigarilyo habang nakikipag-inuman malapit naman sa mga nakatagong paputok. Arestado na ang isang security guard dahil sa walang habas ng pagpapaputok ng baril ng bisperas ng bagong taon sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang suspect na si Boy Bagwa, 44 anyos. Si Bagwa nga ay dinakip matapos na i-report ng isang concerned citizen kaugnay ng indiscriminate firing sa barangay Baisa. Ayon sa Quezon City Police District, bago arestuhin si Bagwa, lasing na lasing ito. May sukbit na baril sa kanyang tagiliran. Na-recover mula kay Bagwa ang isang kalibre 38 baril at may 4 na bala. Mula December 16, 2023 hanggang January 1, 2024,
Umabot na lang 13 individual ang naaresto dahil sa illegal discharge of firearms base sa report ng Philippine National Police. Generally peaceful ang naging selebrasyon ng pagsalubong sa bagong taon sa lalawigan ng Rizal sa kabila ng naitalang 52 firecracker-related at isang stray bullet incident. Ayon kay Colonel Felipe Maragon, Direktor ng Rizal Provincial Police Office noong January 1, nasa 54 individuals ang nagtamo ng minor injury dahil pa rin sa paputok. Kabilang sa nasabing bilang ang isang hinihinalang indiscriminate firing sa Antipolo City na nagresulta ng pagkasugat ng isang babae dahil sa tama ng bala sa kaliwang braso. Nakakumpiska ang otoridad ng illegal firecrackers na nagkakahalaga ng 228,000 sa magkakasunod na operasyon sa buong lalawigan. Walang naging pagbabago sa translasyon ng poong itim na Nazareno sa taon-taong isinasagawa. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Alex Irasga, Technical Advisor ng Quiapo Church, pinaghahanda nila ang muling pagdagsa ng mga deboto ng translasyon sa nakagisnang tradisyon. Ayon kay Irasga, nagpagawa ng simbahan ng Quiapo ng enclosure. Nagawa sa metal at glass para sa andas at wala ring ilalagay na tao sa paligid ng andas. Mananatili pa rin naman niyang nakalitaw ang bahagi ng krus sa labas para sa mga nagnanais pa rin na makahawak sa imahen. Meron ho tayong pagpupugay at pahalik. Meron pa rin. Opo. Meron pa rin ho yun. Kaya kung ang gusto lang naman natin ay makapahit ng panyo sa mahal na senyor, ito ho, doon sa likod ng grandstand, yun ho bang mga 2 to 3 days yung ginagawa, pwede ho kayong pumila ron. Mas malapit ho yan. Walang kahirap-hirap. Bawal nang magsampa o makyat sa deboto ng andas ng itim na Nazareno. Yan pa man sinabi ni Father Hans Magdurulang, tagapagsalita ng Nazareno 2024, maaari pa rin namang magpunas ng panyo o bimpo ang mga deboto sa tulong ng mga miyembro ng Hijos de Nazareno dahil sa may ilalabas na bahagi ng imahe ng Black Nazarene sa likurang bahagi ng andas. Ayon kay Father Magdurulang, ang karosa ay nagagamitin ay may konting pagbabago dahil gagamitan ito ng salamin para mapanatili na ang Nazareno lamang ang nakikita sa ibabaw ng andas. Nasa kasagsagan na ng paghahanda ngayon ng Simbahang Quiapo at nananawagan din sa mga deboto na igalang ang mga panuntunang itinatakda para sa maayos na translasyon. Ipinaalalahanan pa rin ni Father Hans ang mga deboto na magdala ng face mask at alkohol pagpasok nila ng Quiapo Church. Sinimula na ang pagpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Quiapo Church ilang araw bago ang translasyon ng itim na Nazareno sa January 9. Patay sa report ni Boy Gonzales sa RH29, may mga inilagay ng steel fences o mga bakal na pangharang sa bahagi ng Plaza Miranda para sa crowd control patungo sa entrance ng simbahan sa Villalobos Street. Isa-isa na ring pinalalayo ang mga ambulant vendor upang hindi na madagdag pa sa mga nakahambalang malapit sa simbahan. Ang panawagan naman ni Father Hans Magdurulang, tagapagsalita ng Quiapo Church, gawin sana ng mga deboto ang banal, ligtas at maayos na kapistahan ng itim na Nazareno ngayong taon. Ikinukonsidera pa rin ng Philippine National Police na gumamit ng cellphone signal jammer sa translasyon ng itim na Nazareno sa Quiapo Church. Sa January 9, ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., kabilang ito sa mga pinag-aaralang security options upang tiyakin ang kaligtasan ng milyon deboto na inaasahang sasama sa translasyon. Una nang ipinahayag ng PNP na magpapakalat sila ng mahigit 13,000 personnel upang bantayan ang translasyon habang hinikayat naman ni General Acorda ang publiko, partikular na mga deboto na sumunod sa mga ipatutupad na protokol. Mamalengke muna tayo. Nasa Paco Market ngayon si Noche Caca sa RH27. Good morning, Noche. Mayong buntag, kayang Angel, ngayong Wednesday morning. Ito na yung presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Paco Market. Ang bigas, kayang Angel, yung local rice, 62 pesos pa rin ang kilo, yung special. Habang ang premium rice ay 57 pesos ang kilo. Ang bangos naman po yung Angel, yung medium size, 220 ang kilo, habang ang tilapia
160 ang alumahan, 380 ang kilo. Ang beef rump 440, beef brisket 400, kasim 300, liempo 340 ang kilo, habang ang whole chicken 190. Yung itlog bawat isa, yung medium size 8 pesos ang bawat isa. Puntahan naman natin yung ampalaya, nakapako pa rin sa 120 ang kilo. Yung sitaw tumaas 130, at ang pechay native ganun pa rin ang presyo, 70 pesos. Kalabasa 60, ang talong 110 ang kilo, habang ang kamatis 60 pesos. Carrots dito po yung Angel, 120 ang kilo. Habichuela, so yung tinatawag na baggy beans, 100. Ang white potato, 150 ang kilo, habang ang pechay bagyo, 80 pesos. Isama na rin natin ang sayote, 60 pesos ang kilo. Yung sibuyas pula, yung local, 190 ang kilo. Yung onion white na imported, 130. Habang ang garlic imported, 150 ang kilo. Ang siling labuyo, ganun pa rin ang presyo, nasa 290 ang kilo. Kalamansi 90, lakata 90, ang latundan 55 pesos ang kilo. Papaya solo 50 pesos. Isama na rin natin sa magkakape ngayong umaga gamit ang sugar white, 90 pesos ang kilo. Yung sugar was 85, sugar brown naman 80, at ang magsasangag ngayong umaga gamit naman ang palm oil, 350 ml, 40 pesos, habang ang palm oil 1 liter 80 pesos. Kung kayo naman naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 40 pesos, habang coconut oil 1 liter 80 pesos. Yan ang presyo ng mga pangunahing bili ngayong Wednesday morning dito sa Paco Market sa Maynila. Mula sa kanan sa Pilipinas, DCRH. Ako sila Chikakasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche Kakas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Number Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Hoy mga misis! Amoy araw si Bonso pag-uwi galing ng eskwela. Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge nyo, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Naimbag na bigat kada ko'y amen sa ating masuki dyan sa Norte. Fireworks-related incident naman sa Cordillera umabot sa 27 cases. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy? 12 bagong kaso ng fireworks-related injuries ang nai-record ng Department of Health Cordillera kahapon. Dahil dito abot na sa 27 ang kabambilang ng mga biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon sa Cordillera Region. Mas mataas ito ng 8% kumpara sa katulad na panahon noong nakalipas na taon na abot sa 24 na kaso. Na-record sa lalawigan ng Kalinga ang pinakamaraming bilang ng fireworks-related incidents na abot sa 10 kaso. 9 sa Baguio City, 4 sa Abra, 2 sa Apayao at 2 sa Benguet. Illegal na paputok ang karamihan sa mga naging sanhi ng pagkasugat ng mga biktima. 62% sa kanila ay active users ng paputok at nangyari sa kanilang bahay habang kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Wala namang naiulat na naputulan o nasawi sa mga biktima. Samantalang isang kaso ng ligaw na bala ang tumama sa balikat ng isang pare sa Baguio City habang kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos te Agina, nako. May mga tinamaan din pala doon, ano ha? Nabiyaya naman ang karagdagang pasilidad ng mga mag-aral sa bayan ng Pura sa Tarlac matapos na panasinayaan ang 2 palapag na classroom building. Pinondohan ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR.
Ang naturang gusali ay nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso at formal na binuksan sa Nilasin First Elementary School, isa sa mga paaralan sa bayan ng Puran na napinsala ng isang malakas na lindol mahigit 3 dekada na nakalilipas. Labis naman ang pasasalamat ng ipinaabot ni Pura Mayor Freddy Domingo sa pinagkaloob na tulong ng Bacoor na niya ay magsusulong ng magandang kinabukasan ng mga kabataan sa naturang bayan. Bagong taon, bagong hiwalayan. Nako, sino naman kaya ito? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Well, sunod-sunod last year ang hiwalayan. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sinundan ito ng Sara Labati at Richard Gutierrez. At ang pinakahuling umamin nga ay itong si Sian Lim at Kim Chu. Pasabog para sa 2004. Eto na ngayon, isa na namang hiwalayan. Usap-usapan, Kuya Angel, nahiwalay na raw ang non-showbiz na jowa nitong si Jericho Rosales at ang kanyang jowa ngang si Kim Jones. Well, kung paniniwalaan ng chika, matagal na raw hiwalay ang dalawa. Ay, kaloka. Pero makikita mo, sa mga samahan, sa mga lakaran, magkasama ang dalawa. Pero kahit daw magkasama, ay ikinukumpirma ng mahadera nating chikadora na totoong hiwalay na ang dalawa. Well, yan ang ating aabangan ngayong 2004. Aamin nga bang hiwalay si Jericho Rosales at ang jowang niyang si Kim Jones? Mula sa Showbiz News Center, ako po si Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Thank you, Morley. Magandang umaga, Pilipinas! Pero New Year o hindi, dapat hiwalay ang dikulor sa puti. Yan ho tamang paglalaba. Kaya mga mami, sa laundry day ba today? Kunot-no ka ba kapag makampit, badikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't pahirapan ng self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry sa triple stain away formula. Tanggal ang matitindi man siya. Based on sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Lalaking walang habas na nagpapatok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon sa San Fabian, Pangasinan. Nako, nakasugat pa ng 2 katao. Ayun, arestado na ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanin si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng San Fabian Police Station ang suspek sa walang habas na pagpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon kung saan nakasugat pa ito ng 2 katao. Ayon kay San Fabian Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, bago maghiwalay ang taon, may 2 katao ang napabalitang biktima ng stray bullet sa Barangay Longo Central na nadala sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. At agad ay inatasan ni Hepe ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang nangyari, kung saan sa pamamagitan ng testigo na ituro ang suspek na isang 32 anyos na vendor na siyang nakitang nagpapaputok ng baril. Noon ay itinanggi pa nito, pero nakarecover ang mga investigador ng 8 basyo ng caliber 9mm malapit sa bahay nito, kaya ito'y inaresto pero hindi nabawi ang baril nitong ginamit. Ang mga biktima naman ay nasa stable na ring lagay at ayon kay Datuin, pinauwi na rin ng mga doktor matapos bigyan ng paunang lunas ang tinamo nilang sugat. Isang 25 anyos na lalaki ang biktima na nadaplisan ng bala sa likod at isang 19 anyos na babae na nadaplisan naman sa ulo. Dagdag pa ni Datuin na nasampahan nila ng kasong illegal discharge of firearms, alarm and scandal at physical injuries ang suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy, at congratulations sa mga nanalo kagabi sa Miss Lingayen Beauty Pageant. Sinalubong ni Mayor Paul Batawil ang 2024 ng paligsahan ng panggandahan. Antabayan na po ninyo mga detalye mamaya, at alamin natin kung sino hong mga winners. At sa mga may lakad ho ngayon, panatilihing ligtas ang pamilya laban po sa mikrobyo.
Magbaon ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa ating mga households. Ha? Very effective yan sa sterilization at disinfection. Ganyan po ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga po sa mga suki nating mga kumadrona. Asek Cecil Mangkasantos. Kumusta na ho kayo, ha? At saka syempre sa lahat ng mga miyembro ng Philippine League of Private and Government Midwives, ang Midwives Foundation of the Philippines, Happy New Year po sa inyo, ha? Lalaki patay sa aksidenteng pagputok ng baril. Nilalaro lang daw ito ng kanyang kainuman sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Good morning, Danny. Patay ang isang lalaki matapos aksidenteng mabaril umano ito ng kanyang mismo kainuman na naglalaro ng baril sa barangay Balon Anito, Maribeles, Bataan, madaling araw ng Enero 1, 2024. Sa panayam ng DCRH News kay Police Lieutenant Colonel Joelito Orias, hepe ng Maribeles PNP, ang biktimang nasawi ay kinilala na si Brendo Oriendo na taga barangay Bian, Maribeles, Bataan. Nilalaro umano ng suspect na si Pilimon Kabiling ang kanyang baril na walang lisensya sa harap ng mga kainuman hanggang sa pumutok ito at tinamaan ang biktima sa kanyang tagliran at agad itong tumakas matapos ang aksidente. Nataliwas ito sa unang balita na nagpapahangin lamang ang biktima ng taba ng stray bullet. Nai-report ang naturang insidente sa PNP ilang minuto ang lumipas ng pagsalubong ng bagong taon 2024 na dinala pa itong biktima sa Maribeles District Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival. Sa follow-up operation ng mga otoridad ay nadakip ang suspect na si Kabiling na ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP na naharap ngayon sa kasong murder at illegal possession of firearms. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Inaasahan naman ni Senate Deputy Minority Leader Rison Tiveros ang paghaharap ng televangelist na si Pastor Apollo Kibiloy at mga nag-aakusa sa kanya sa isasagawang pagdinig ng Senado ngayong buwan. Nagpatawag ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ng Tiveros para sa isang hearing sa January 23 upang silipin ang mga aligasyon laban kay Kibuloy, ang leader ng religious sect na Kingdom of Jesus Christ. Nauna nang sinabi ng Tiveros sa kanyang sulat sa Department of Justice na nais ng komite na humarap ng personal si Kibuloy. Inihain ni Tiveros ang Senate Resolution number 884 upang magpatawag ng investigasyon sa manoy malpractices na nagawa ni Kibuloy sa likod ng pagkakunwari na ito'y bahagi ng pagsunod ng kanyang mga tagasunod. Nabanggit sa resolusyon ang maseryosong alegasyon laban kay Kibuloy gaya ng human trafficking, panggagahasa, sexual at physical abuse. Nagpahayag naman ang kahandaan ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na makikipagtulungan sila at testigo sa pagdinig ng Senado. Dinaligsan ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Dupacio si Ontiveros na idinaraan umano sa trial by publicity ang alegasyon sa halip na magsampa ng kaukulang reklamo. Naniniwala si Attorney Dupacio na hindi akma ang Senado upang maging venue para sa investigasyon ng mga alegasyon at dapat umano'y gawin ito sa pamamagitan ng isang patas na proseso. Hindi umano may tutulad sa ABS-CBN, GMA o TV5 ang Sunshine Media Network International o SMNI na sinuspended ng Movie Television Review and Classification Board o MTRCB. Ito naman ang sinabi ni dating Senator Leila de Lima na suportado ang suspensyon ay ginawad ng MTRCB sa mga programa ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng katandem nitong sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis sa SMNI. Sinabi ni De Lima na hindi maaaring asahan ng SMNI na susunod sa broadcast at journalistic ethical standards, lalo na't ang mga personalidad umano ng SMNI ay hindi naman ikinukonsiderang mga journalist o broadcaster ng mainstream media.
Iginiit pa ng dating senador na ang mga personalidad ng SMNI ay mga propagandista at PR people na hindi batid ang ethical standards of broadcast journalism. Ayon pa kay De Lima, ang suspensyon ng SMNI ay hindi may tuturing na unconstitutional gaya ng iniisip ng ilan. Muling binuhay ni Senator Bongo ang panukalang modernization ng Bureau of Immigration para masawata naman ang korupsyon at maayos na kompensasyon sa mga empleyado upang masugpo ang hamon ng katiwalian sa burokrasya. Sinabi ni Senator Go na mahagi din ng tulong sa mga nasunugan sa Davao City. Mahalagang pumasa ng Senate Bill 1185 na mas kilala bilang Bureau of Immigration Modernization Act. Sa ilalim ng panukala, sinabi ni Go na kailangang matugunan ang kakulangan ng staff ng Bureau of Immigration. Taasan ng sweldo at benepisyo ng sa gayon ay magdalawang isip ang mga ito na gumawa ng kalokohan sa kanilang trabaho. Ayon pa kay Senator Go, hindi naman kailangang magdaan ng maraming taon ang maraming immigration personnel o hindi pala kaila sa mga nagdaang taon na maraming immigration personnel ang nasungkot sa korupsyon kaya't nagkakaroon ng problema. Ayon pa sa senador, kasama rin sa layunin ng modernisasyon ng BI ang pagpapaganda ng kanilang serbisyo para sa mga OFW na madalas na kailangan ng gabay at suporta ng gobyerno. Bagong PNP Provincial Director ng Northern Samar na italaga na. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane. Itinalaga na kahapon ang bagong Provincial Director ng PNP sa Northern Samar. Kahapon isinagawa ang turnover of office ceremony na pinangunahan ng PNP Regional Director Police Brigadier General Reynaldo Pawid. Ang bagong Provincial Director ay si Police Colonel Sonny Umingan at pumalit ito kay Northern Samar Police Outgoing Provincial Director Police Colonel Alfredo Tadefa. Si Tadefa ay umabot din ng 2 taon dito sa lalawigan ng Northern Samar sa kanyang panunungkulan. Naging bahagi naman ng seremonyas kahapon ang ilang matataas na opisyal ng Northern Samar, kabilang dito si Northern Samar Governor Edwin Angchuan, Congressman Paul Daza ng 1st District ng Northern Samar at Katarman Mayor Andres Rosales na dinaluhan ng kanilang mga representatives. Ang bagong itinalagang PNP Provincial Director ay miyembro ng cultural communities. Sinabi nito na mahalaga sa kanya ang pagbibigay respeto sa kultura at tradisyon ng bawat komunidad. Binigyan din ng nasabing opisyal sa men and women in uniform ng Northern Samar Police Provincial Office na magpapatuloy ang mga programang nasimulan ng dating Provincial Director. Sa mensahe naman ni Outgoing Provincial Director Police Colonel Alfredo Tadefa, binigyan din ito ang mga naging accomplishment ng Northern Samar Police Provincial Office. Pinasalamatan ang mga grupo o organisasyon na naging bahagi sa matagumpay na pagpapatupad sa mga programa. Tinuturing naman ito na challenging ang kanyang pamumuno sa Northern Samar dahil sa insurgency. Isang pasasalamat sa lahat na naging bahagi ng kanyang paglilingkod ang isa sa kanyang iniwan na mensahe. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa California, US of A. At saka siyempre sa mga suki natin dyan ho sa Las Vegas, Nevada. Kamusta na ho kayo? Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa New Zealand at sa Australia. Nilinaw naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na 3.39% lamang ang pinatnaw nilang charge sa bill sa kuryente ng mga customer. Ito'y mas mababa kumpara sa generation charge na 53.17% at distribution charge na 21.81%. Nasa 55 centavos per kilowatt hour lamang ang singil din sa kada pisong kuryente na 3.93% ng kabuuang elektrisidad kumpara sa 74 centavos per kilowatt hour sa ilalim ng Transco. Bumaba naman ang 82% ang energy efficiency simula ng pamahalaan ng NGCP. Ang pagpapatakbo ng linya at ang pagpapataw ng charges ng kuryente noong 2009. Sa
Sa iba pang mga balita, ibinida naman ng Bureau of Customs na nalampasan ito ang target collection na 901 billion pesos para sa 2023. Sa briefing ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Assistant Commissioner Vincent Philip Marunilla, spokesperson ng Bureau of Customs, nakapagtala rin ang BOC ng collection surplus na mahigit 10 bilyong piso. Paliwanag ni Marunilla, kabilang sa 50% ng kabuuang koleksyon ng BOC, nagmula sa Manila International Container Port na nasa 30%, ang Batangas Port naman 25%, habang ang Port of Manila ay nasa 18 hanggang 20%. Ang iba pang malalaking daungan ay nag-ambag din ang mataas na koleksyon sa BOC tulad ng Port of Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Subic, Clark, Naiya, Legazpi, Tacloban, Iloilo at San Fernando. Umasa naman si Marunilla na maaabot din ng BOC ang 1 trillion peso target collection ito ngayong taon, lalo pangat nasa 99% na ang digitalization ng mga proseso ng ahensya. Mag-asawang opisyal ng NPA at isang sugatang babae naman sumuko sa kasagsagan ng POCOS military operation sa Quezon, Bukidnon. Sa na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Nagdesisyong sumuko ng mag-asawang kabilang sa Communist Terrorist Group kasama ang isang sugatang babae na miyembro rin ng Hukbong Bayan habang tumatakas kaugnay sa serye ng opensiba ng militar nitong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa Bukidnon. Sa report mula sa 10th Aguila Division Information Office, sumuko ang 3 sa pamunuan ng 10th o 3rd Infantry Brigade sa Barangay Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang 3 ay miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad Pedler ng North Central Mindanao Regional Committee na kinilalang sina Marjun Otag na may mga aliases na Dante Egale Bukol, squad leader ng Squad 2, 34 years old, residente ng Sitio Bagong Silang, Barangay Kahusayan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Nelly Erespe Otag na may aliases na Marlene at Chris, party wife ni Marjun Otag, squad medic naman ito, 20 years old, residente ng Barangay Bosde, Malaybalay City, Bukidnon. At ang sugatang babae na may tama ng bala sa kaliwang paa na kinilala sa aliases nitong Yolanda at Ig. Miyembro naman ng SRSDG NCMRC, 18 years old at residente rin ng Barangay Bosde, Malaybalay City, Bukidnon. Ang pagsuko ng 3 ay bunsod ng Intensified Focus Military Operations nitong December 27 hanggang December 29 sa Quezon, Bukidnon na inilunsad ng 48th IB, 27th IB, 73rd IB, pawang nasa command ng 10th o 3rd Infantry Brigade led by Brigadier General Marion Angkao. Sa mensahe naman ni 10th Infantry Aguila Division Commander Brigadier General Alan Hambala, pinasasalamatan nito ang 3 na tumugon sa panawagan ng government forces para sa mapayapang pagsalong ng armas at tinitiyak nitong matutulungan nito ang mga ito sa pagbabagong buhay. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Ay magandang umaga din po sa mga Pilipinong nakatutok sa atin dyan sa Jacksonville, Florida. Kuya Leo, kumusta ka na ha? At magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Muli, maraming salamat po sa ating mga OFW, lalong-lalo na po sa mga seafarers natin sa kanilang sakripisyo para po sa pagpapadala ng dollars dito ho sa Pilipinas. Kaya matatag ho yung dollar standing natin dahil po sa ating mga bayaning OFW. Thank you! Government Internship Program ng Department of Labor sa Tacloban, marami nang naipasok at naging permanente sa trabaho. Bagwaling. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang pamamaraan para ma-absorb sa trabaho ng isang individual sa Government Internship Program ng Department of Labor and Employment. Ito ang sinabi ni Dole Regional Information Officer Norma Rico Stemiano. May partner agency ang Dole, gaya ng Professional Regulation Commission, TISDA, at iba pang ahensya na sinasahuran ng 405 pesos kada araw sa loob ng 6 na buwan. Pagkatapos ng internship program, nire-renew ang kontrata at ang iba naman kinukuha mismo ng tanggapan na regular na trabaho at sahod ng salary entry ng pagpasok sa pamalaan. Ang GIP ay isang hakbang ng Dole at Public Employment Service Office Tacloban na makahanap ng trabaho ang mga nagsipat tapos sa pag-aaral at may eligibility na subalit hindi pa natatanggap
sa trabaho. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan sa Seattle, Washington, US of A. Metro Manila Film Festival 2023, umabot daw sa mahigit 500 million pesos naman ang kinita. Aba, hindi ko pa napapanood yung gumbursa ha. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ipinost ng Metro Manila Film Festival sa kanilang Facebook account ang art card na 500 milyong pasasalamat, tuloy ang saya hanggang January 7, 2024. Ang ibig sabihin, sa loob ng isang linggong pagpapalabas ng 10 pelikulang kalahok sa MMFF 2023 ay umabot na ito ng 500 million pesos ang kinita. Sa totoo lang, ayon sa aming reliable source, umabot na raw ng mahigit 600 million pesos ang kinita nito at nalagpasan na ang total gross ng MMFF noong taong 2022. Kaya magandang senyalis ito sa pelikulang Pilipino. Sana nga raw ay tuloy-tuloy na ito sa mga susunod pang mga local films na isu-showing sa mga sinihan. Sa ngayon ay nangunguna pa rin ang pelikulang Rewind ni Dingdong Dantes at Marian Rivera at malaki ang agwat nito sa mga sumusunod na pelikula. Kaya pawang pasasalamat sa Panginoon ang ipinupost ng mag-asawang Dingdong at Marian sa kanilang social media account. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Sabi nila maganda talaga daw yung gumbursa, no ha? Hindi pa napapanood panoorin ko ha. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor po ng P-Box, kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga sa inyo, sir, and Happy New Year. Happy New Year. Kumusta na po kayo? Okay naman? Medyo okay naman po. Oo. Kaya ho kami napatawag. Nakita ho natin yung pinsala ng magnitude 7.6 na lindol yung po sa Japan, ano ha? Sa Ishikawa. Yung bang island na yun, ano ho ang anong status? Floating ho ba yun? Ano bang kategorya ho ng lupang yun, nung island na yun, Direktor? Yung Noto Peninsula kasi, meron tayong mga related yan sa subduction ng Pacific Plate beneath Eurasian Plate sa Japan Trench. So, dito kasi nagbabanggaan yung nagko-converge yung Japan is nasa convergent boundaries ng Pacific, Philippine Sea Plate, Otsok, and Amorian Plate. So, dahil dito, nagbabanggaan sa mga plates na to, nagkakaroon tayo ng mga paglindol. So, yun na nga po, isa na dito yung nangyari noong January 1 na earthquake. May kahalintulad bang structure o struktura o design dito sa Pilipinas, yung Ishikawa area? Sa ating dito, meron tayong mga thrust faults din, katulad nung nangyari nung Bohol earthquake, thrust fault din yun yung October 2013 earthquake. So parang ganun din po yung nangyari. Okay. So yung lakas na yun po pwede ring matrigger kahit saan. Hindi lang sa Japan, anywhere in the world. Di ho ba? Yes, baka meron tayong mga plates na mabanggaan, pwede po magkaroon po ng malalaking lindol. Kung sa bagay, yung sa Mindanao noong 2019, di ba? Magnitude 6.5 naman yun, di ba? O 6.7? Yes, nung iba po yun, mga strike slip faults po yun, sa Mindanao, yung sunod-sunod na October 2019, meron tayong 4 na lindol in 1 month, magnitude 6 and above. Iba din yun. Ibig sabihin lang, yung mga ganyang malalakas na mga pagyanig can really happen anywhere, ano ho? That's right. Especially along the Pacific Ring of Fire. Kasi nga po, again, Japan, katulad ng Pilipinas, is part of the Pacific Ring of Fire. Okay. Nakita ho natin, tek muna, itong nangyari ho sa Ishikawa, kailan yung mas pinakamalakas? Kailan yung huling malakas? Yung sa... yun yung pinakamalakas since 1983, yung nangyari doon sa Ishikawa. Since 1983 lang, ha? Mm-hmm. Naku, ibig sabihin, ganun ka-active yung fault na yun?
Yung may malaki nung mag 6.3 nung May 2023, pero yung nangyari nung January 1, yung pinakamataas in since 1983. Oo. Pero alam ho natin kung gaano kahanda, di ba, in terms of structure, in terms of preparedness, ang Japan, ano ho. Pero bakit ganun ho? Nag-collapse na rin na maraming structure nila. Ano ba, hindi masumunod sa building code? That's right. Mababaw po kasi yung lindol at 10 kilometers. And 7.5, medyo malakas din po yun. So that's considered as a major earthquake. So, not necessarily na earthquake-proof yung building mo, talagang bibigay at bibigay, ano ha? Tama po kayo. Pero yung mga nakita kong images na nag-collapse, yung mga bahay, yung mga luma eh. Mga luma yun? Oo. Pero yung ibang building, lumubog din eh. Diba? Yun nga po. Ganun kasi masyadong mababaw, 10 kilometers and 7.5. Malakas yan. Nagkaroon ba ng liquefaction, Rector? Hindi ko na pansin naman, pero may mga nakikita kasi ako ng mga nagka-crack, so most likely mga lateral spreading. Yun yung na-produce ng liquefaction. May mga cracks ako nakikita doon sa mga pictures na nakikita ko sa social media. So most likely magkakaroon ng malapit sa dagat, nagkaroon nga ng tsunami. Most likely nagkaroon ng liquefaction. Kaya ko ito nitatanong, Direktor, ano ha? Sabi nga ninyo, yung recent na pinakamalakas sa kanila is just 1983. So ganun ka-aktibo. Yung inaabangan nating big one dito at pinaghahandaan dito sa Metro Manila, 300 years na hindi gumagalaw. 400 years. Oo. Kaya doon alam naman natin, modelo ang Japan pagdating ho sa preparedness sa lindol, di ba? Talaga doon sa kanila, regular and drill, tapos yung pagsunod sa building code, talagang masinsinan, di ba? Kaya medyo nakababahala lang na even a country like this na ganun kahanda, ganun pa rin ang naging extent ng damage, although mababa ang casualty kung ikukumpara sa iba pang mga lugar na nakaranas din ng ganun kalakas na pagyanig. Yes, that's right. Kung ikukumpare mo sa nangyari sa Morocco, Morocco. Which is mag 5.8 lamang, pero more than 5,000 yung casualties. So dito, 7.5. May hindi yata umabot ng 10 yung casualties. 48 na daw? 48, yes, that's right. 48 yung last na. Yung una kasing pumasok is 8, tapos naging, last night 48. Ano yun? Dahil sa mabilis ang kanilang evacuation? Yes, mabilis yung evacuation. Yung sa Morocco kasi, again, mahirap yung hindi na again, maraming landslide, tapos hindi na-rescue pa agad kasi it happened in mountainous areas. Okay. Hindi, tsaka sabi nga nung isa nakaligtas, sabi niya, nung lumindol, nasa loob lahat ng bahay ang kanilang mga miyembro ng pamilya, pero nagpasalamat siya dahil kahit na nag-collapse totally yung kanilang bahay, nakaligtas sila lahat. Ganun ho ka-importante ang drill. Yes, tama po kaya. Nagkikita ko rin sa yung videos, may, nag-duck cover and hold. So, medyo nakakatuwa kasi yung ginagawa natin dito, yun yung ginagawa rin ng mga Hapon. Oo. Kaya kinakailangan ho talaga seryosohin ho natin yung mga isinasagawang mga drills, para maging ligtas ho ang lahat ng, hindi lamang ho yung ating mga kababayan, kundi pati ho yung mga iba pang mga bansa na tinitingnan din ho tayo sa mga practices na ating ginagawa. Again, para ho sa... tama po kayo. Tama po kayo, sir. Kailangan talaga natin seryosohin. And again, yung earthquake, yung quarterly earthquake, every quarter na ginagawa natin earthquake drill na pinamumunuan ng NDRMC, dapat talaga natin seryosohin. Hindi yung habang nag-drill tayo, nakangiti pa, nag-post pa sa Facebook. Kailangan bang dagdagan pa natin yung frequency ng drills? Tsaka, bakit kasi national? Dapat, localized din ho yung drill natin na ginagawa, Director, di ba?
May mga ano naman po sir, may mga anong tawag nito, may mga LGUs na on their own na gumagawa dito sila ng drills nila. Kanya-kanyang drill, and may mga LGUs din po na gumagawa ng sariling tsunami drill din on their own. Oo. Yun nga lang, again, bukod ho sa mga drill, dapat sundin ho natin yung building code, ano, para masiguro ho natin na safe yung ating bahay, ano, yung ating tinutuluyan. Kaya nga po, inuulit ho natin, paalala ho natin sa ating mga kababayan, i-check po ninyo yung website ho ng PBOX. Tingnan po ninyo yung kanilang app na How Safe is My House, di ba? O How Safe is My Home. Para ho, kung masasagot ho ninyo ng eksakto yung mga tanong, medyo kumpiyansa ho kayo na magiging structurally sound yung inyong bahay pagka may tumamang lindol. Tama po kayo. Again, the best course of action is always preparedness. And isa dyan na dapat gawin is to make sure na yung earthquake resilient po yung mga bahay natin. Oo. Ayun. Ay, pahabo lang. Ano daw pong status ngayon ng Mount Bulusan sa Sorsogon, Director? Again, yung sa Bulusan Volcano, naglabas kami ng advisory kahapon, kagabi, 8 p.m. Dumami po kasi yung volcanic earthquakes natin, umabot po ng 116. Pero maintain pa rin po yung alert level 1. Okay. Other than the increase ng steaming activity, wala namang iba pang walang mga dagdag na pagyanig? Hindi, yun nga po, 116 yung volcanic earthquake. Yung volcanic earthquake. Okay. Kaya yung reason kung bakit kami naglabas ng advisory kagabi. Ano hong tenor ng ating advisory? Again, ang advisory namin is sinasabi namin na there is an increased seismic activity at Bulusan Volcano. Yun, umabot ng 116. And but we are still maintaining alert level 1. So kapag may mga changes naman po from other changes, other parameters, again, maglalabas ulit kami ng advisory, and kung necessary, kailangan namin itaas yung alert level 2. Ano bang history ni Bulusan? Kailan ang huling pagputok nito, Director? Ang Bulusan Volcano last na nag-erupt siya is in 2022. Magkakaroon po ng phreatic eruption. Okay. Pero yung phreatic kasi hindi naman yun dahil sa pagtatagpo lang ng steam at saka nung malamig na tubig, di ba? Yes, tama po kayo. Nung nagkakaroon if you have a hot material coming into contact with water, nagkakaroon po ng phreatic eruption. Director, yes. Kumusta na ho yung ating modernization? Again, sana mag-resume ulit yung, I think mag-resume ulit yung hearing, kasi nga po nakapag-ano lang kami nung first part of the year kasi busy yung mga natin, congressmen sa budget na on the second part. So although nakapag-presenate naman, smooth sailing, dire-diretso po yung nakapag-meet na kami with Senator Cayetano. Okay, sige. Ang importante ho dito, maipasa nila sa lalong madaling panahon, Thank you, Director. Maraming salamat. Si Director Toto Bacolcol ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayan. Kaya, again, para ho sa ating mga kababayan, ingatan ho natin. Dalasan ho natin, seryosohin ho natin itong mga drills na ito dahil yun po yung hahasa, magtitrain at magdi-develop ng mindset ng kahandaan sa ating pong mga mahal sa buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Paano kung stress daw sila? Di mag-ulta bayo. Kung masyado nagpapastress, ang kinakailangan ho ninyo ng sapat na pahinga para mapigilan po ang stress, maiwasan ang kakulangan ho ng pahinga. Kadalasan daw po sanhi ng iba't ibang mga karamdaman katulad ng obesity, stroke, diabetes, hypertension, kahit ho yung sexual performance at depression, sakit sa puso, ang sleep deficiency. Kaya kinakailangan po para magkaroon tayo ng magandang tulog, magkaroon ho tayo ng magandang gising, kaagapay natin ang kauna-unahang postbiotic food supplement, ang Ultabayo. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng mga postbiotic ang tawag dito,
bacteria. Postbiotic elements para ho ma-activate ang commander ng ating immune system at sabihan mo yung ating brain na kinakailangan magpahinga ka, kinakailangan pa-activahin mo i-activate mo yung immune system para lumakas ang katawan. Ayan, malabanan po ang mga sakit at impeksyon at nakatutulong para magkaroon ng magandang tulog at sapat na lakas sa kinabukasan. Kaya rekomendado ito ng mga doktor. Ito rin pong kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Para po sa inyong mga katanungan, sa inyong mga concerns, pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng matinding kaagapay. Nandyan po ang Ultabio. Available na sa John's Pharmacy, dyan po sa Zamboanga City, sa San Pedro Laguna, sa Pasmed Pharmacy, sa mga taga-Cotabato at mga taga-Davao. Available din ito sa Amesco Drug at sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug Store. Maganda umaga, Pilipinas! Malasakit na serbisyo tuloy pa rin matapos na pumangalawa si Senator Bongo sa Octa Senatorial Survey. Detalye na balita mula kay Raymond Paz, RH28. Raymond. Todo pasalamat si Senador Christopher Bongo sa patuloy na suporta sa kanya ng ating mga kababayan. Ito ay matapos siyang pumangalawa sa pinakauling senatorial survey ng Octa Research Group. Ayon kay Go, hindi nito sasayangin ang tiwalang ipinagkakaloob sa kanya ng ating mga kababayan. Sa survey ng Octa Research Group na isinagawa noong December 10 to 14, 2023, si Go ay nakakuha ng 53% na suporta mula sa ating mga kababayan. Para sa senador, patuloy ang kanyang gagawing pagseserbisyo gaya ng kanyang ipinangako. Nakakawala umano ng pagod kapag nakikitang marami sa ating mga kababayan na nakikinabang sa mga programang kanyang sinusuportahan. Kasama na dito ang malasakit centers na itinayo sa iba't ibang mga DOH hospital sa bansa. Sa survey ng Octa Research Group ay number 1 si dating DSWD at ngayon ay Congressman Erwin Tulfo. Pangalawa si Go. Pangatlo si dating Senate President Tito Soto, sunod si Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Amy Marcos, Senador Bong Revilla, Senador Francis Tolentino, dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, dating Senator Ping Lacson, Senador Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Vice President Jojo Binay at Senador Lito Lapid. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero siguro, bodo sa pagpapalakas ng mga senador, kanilang ranking sa dapat suportahan pa rin natin ang ating mga magsasaka para lumakas din po ang ating sektor ng agrikultura. Katulad ho halimbawa ng ginagawa nga po ni Dr. Helen Tan na patuloy na sinusuportahan dito pong mga magniniyog, mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog dati na umaasa sa kopra ngayon na ho ay mga maliliit ng mga negosyante. Dahil po sa nagpo-produce ho sila ng dekalidad na cacao beans mula po sa mga kakao na itananim sa ilalim po ng mga nyugan. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magagandang planting material na kakao galing Davao, hinakot pagkatapos itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan, eventually nakapag-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans at nagpo-produce ho sila ng tangerine chocolate. Pero yung tangerine chocolate may mahigit 10 variants ng raw material sa ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Halimbawa, pinya, mangga. Kita ho ninyo, may mango chocolate. Kakaiba pang-international ang dating. Kaya para po sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Quezon, maraming salamat sa inyong patuloy na pagpapalakas ng inyong loob na maging matagumpay na mga magsasaka at mga maliliit na mga negosyante. Tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph para po naman i-check ho ninyo yung mga available na mga variants. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto makalipas ang 5:00.
Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.